Naku, bahala na kayo dyan. No? Ay, di. Kalokohan na yan eh. No, naglolokohan na lang tayo dito eh. Ikaw na bahala dyan. Makinig ka dyan sa Senado mo. Sabi yung pelikula, no? Yung show na yan sa Senado. Ayoko na nga lumabas ng bahay. Dahil parang Netflix. Mas malala. Kaya nga. May drama, Oo. comedy, May takbuhan, habulan, may barilan, May may action, iyakan, lahat. may walkoutan. Di ba? Ang galing. Ah, Nakakita ka na ba ng ganyan? Kaya ba yan ng House of Cards? Hindi kaya yan. Oo. wala akong nakikita na palabas ngayon sa Netflix Hmm. na tatapat dito sa Senadong to. Baka malugi. Baka malugi ang Oo, Netflix. Oo, dahil mas maganda ito eh. Dapat kunin na ng Netflix itong mga to, no? Correct. Mas no? magaling ba umarte yung ating mga senador ngayon? Magaling. Kaso baka i-take over ang Netflix. Dahil magaling sa hanap buhay yung mga yan eh. Baka ibudol nila ang Netflix. Oo. Alam mo, ang mga kababayan natin, pinag-uusapan natin ngayon na naman, yung Senado na naman. At mukhang Ronald. Sinado ba natin yun? Oh, hindi ba? Akala mo ba yung pinapanood Kala ko natin? Hollywood yun eh. Ay, naku, mukha bang Hollywood stars yung mga yan? Oo. May kontrabida, may May bida. bida. Kaso, May walang kwenta. ang daming kontrabida. No? Alam mo yun ang problema ngayon sa ano natin, sa mundo ng politika, no? Ang daming kontrabida. Yeah. Mas marami ang kontrabida kaysa sa mga bida. Imagine mo, 13-11. Yung isa, pugante. Yung ilan, kakasuhan na. Oo. Yung iba naman, baka kasuhan sa ibang bansa pa. Pero, yung 13 kasi na apostoles ni Kristo, isa lang ang Judas doon eh. Ito yung 13 mismo. Judas? Ang Judas sa bansa. Sila. Tindi. No? Para ako nanonood ng Godfather Part 5. Part 5. No. Oh, May buhay ba? Dahil- Part 5? dahil itong mga mafia sa Godfather, no? Bago magnakaw, bago pumatay, Oo. no? Bago tumakas sa kulungan, no? Nagdarasal muna. Oo nga, no? Very religious Catholic sa mafia. Oo nga. Masarado Nagsisimba Katoliko pa yung yun. mga yan. Oo. Habang may pinapatay, di ba nasa Oo. simbahan sila? Oo. Habang may pinapatay. Hindi nga sa simbahan lang, sa Vatican pa eh. Oo, di ba? Pero wala sila rito. Ito kasi nagko-quote pa ng Biblia. At least sila naman hindi. No? Ibig sabihin, yung kanilang hypocrisy at yung kanilang kawalanghian, may limits din eh. Oo. Kahit mga sindikato. Ito, walang limits. Pero grabe, yung mga binabanggit mo mga salita ngayon, Ronald. Mafia, sindikato. At alam mo sino nagbanggit din ng mga salitang yun sa sindikato? Si Senator Amy Marcos mismo. Oo, Amy Marites Marcos. Nung huli niyang ginawa niyang privilege speech ba yun? Nung nagpakita siya ng video, sinabi niya na ang problema daw sa ating gobyerno ay sindikato. Lakas ng loob ha. Oo. Corrupt. Lakas ng loob ha. Oo. At saka, nambubudol, ano ba dami niya sinabi eh. Basta dami pero nakakatawa. Sa tunay sa lakas sa loob dahil pwede namang tumingin siya sa sarili niyang mga kaalyado at makikita mo kung Kompleto. Kompleto lang. Kompleto. Diba? Yan ang problema pa nagtuturo ka. Yung isang daliri mo nakatutok din sa'yo. Diba? Turo ka ng turo. Ano mo yan? People who live in glass houses should not throw rocks. Yun eh. Diba? Dahil pag binato ka, basag din yung kan mo eh. Yun na nga Yung eh. bahay mo. No? Dahil napakarami mo rin vulnerabilities. Pero alam mo Ronald, unang-una, welcome muna natin ating mga viewers. Nakalimutan natin. Welcome. Kaya ng popcorn eh. Napakwento tayo about sa Netflix eh. O mga viewers natin ngayon, salamat sa pagpapanood nyo dito sa Heckle and Jive. Okay, ako si Kristan and Ronald, Okay. popcorn eater. No? popcorn Yaman. eater and viewer. Ngayon mga viewers tayo. Pero alam mo yung problema nga Ronald, yung kay ginawa ni Amy Marcos. Para sa akin kasi nagpalabas siya ng isang walang kwentang expose na na-expose na bilang walang kwenta. Dahil ito ay isang napansin kong Tatak Duterte. Yung nagpapakita ng mga kungwaring pasabog na lumalabas, supot. Ilang beses ito nangyari? Madalas. Dami. No? Madalas. Ito nga, alam mo, ang expose yun. Di ba? May PowerPoint pa. No? Oo. Tapos may conclusion. Pagkatapos, ayaw magpa-interpolate. Oo, ayaw mo na-interpret. Oh, yun. Ayaw magpa-interpolate. Ibig sabihin,
mahihirapan depensahan eh. Oo nga. Tapos nung tumayo na, bawat isa-isa sa minority, wala na. No? Wala na makadepensa kay Aimee tsaka yung presentasyon niya. Oo. Di ba? Yan ba ay may basihan? Saan mo ba kinuha yan? Hindi na siya makasagot. Ako, may kaunti akong personal inkling sa kanyang sinabi. Dahil bahagi niyan, yung Meeting daw eh. meeting daw sa Soler na may nakuha siyang impormasyon na ang plano, no election. Oo, Ang Noel. plano daw ay charter change, CONAS. Ang plano daw ay taasan ang age limit para hindi makatakbo si Sara. No? Tapos, babaan din daw para Oo nga makatakbo si Vico Soto. Ang gulo, no? Parang ang dami. Una, no election. Tapos may election pero tataasan. Tapos bababaan. No? So, ang dami na inconsistencies, di ba? Dahil yun ang problema sa Marites eh. Yung mga pangatawanan. No? Ako kasi, nalaman ko later na yung pinanggalingan pala niyan, kasama ako doon sa grupo na yun, yung tinatawag na Thursday group, na nagkakainan kami every Thursday. Yun, no? Yun, no? Kasama si Ping Lacson, no? Kasama si Lito Balayo. Nagkwento si Ping, parang casually lang. Uy, meron ako accidentally na ganito, na napuntahan. Na casually pinag-uusapan din yung mga iba't ibang mga possibilities, no, in the future, no? Tapos, paano? Halo-halo eh. May negosyante, may congressman, Tito Soto, na accidentally napasok siya dun sa pinagmimitingan na very public naman. Hindi no? meeting, gathering. Gathering, no? Iba ang meeting eh. Oo nga. Tapos very public place. Ang daming CCTV ron eh. Ibig sabihin, kung ba gagawa tayo ng conspiracy, gagawin natin safe house. Diba? Hindi sa Soler. Oo, hindi sa Soler, no? Na may mga waiter Kita na ng lahat. nakikinig. Oo. Tapos, nagkamali nga ng pasok si mismo Senator Ping Lacson. Pero nakakatawa, casually kinuwento lang naman ni Ping, naging conspiracy na. Wow. Non-starter from the start, no? Bakit? Dahil yung karamihan sa majority, anti-CONAS, if not all. No? Ikalawa, historically, hindi natutuloy ang CONAS na yan. No? Bakit? Dahil ang away dyan, yung voting together or separately. Dahil kung voting together, baka yung 24 ng Senado, lalamunin ng mahigit 300 ng Kongreso. Lugi sila. Paano tigo-isa silang boto eh? Oo nga. Kung voting separately naman, ayaw naman ng Kongreso yon, no? So, lagi yung hindi natutuloy. Lalo na kung last 2 minutes na ng gobyerno. Oo nga. Lalo na kung yung gobyerno, ang daming problema at saka ang baba ng approval ratings. So, hindi ko alam kung saan hinugot sang sako sa Quinta Market. No? Sang sako ng basura sa Quinta Market. Hinugot ito ni Aimee Marcos. No? Lalong-lalo na, ayaw naman niya magpa-interpellate. At saka hindi lang yun, Ron, dadagdag ko, no, na si Lito Banayo mismo. Sabi niya, kung banggitin ko yung pangalan, baka magulat kayo. Ba't niya binanggit? Ano, di ba, kung mag-expose ka, banggitin mo yung source mo. Banggitin mo yung eksaktong nangyari. Kaya nagbanggit yung mismong source. Parang ako yata yung nire-review. Di ba yun? Kapag napanood ko, teka, kasama ako rin. Yung mga iba't ibang mga personalidad, negosyante, may kongresista. Ibig sabihin, conspirator din ako. Yun, tignan mo. Yun ang ibig ko Ikaw ba sabihin. iisipin mo ba akong conspirator? Hindi. Salamat. Ano lang, heckler lang. Yun lang eh. Pero yun yung punto ko, Ronald, na nakita ko dito na talagang pangmamarites yung ginagawa ni Aimee Marcos dahil nung nagkaroon ng motion para i-withdraw yun, anong ginawa niya? Binawi na niya. Kaya hindi na po, kaya sinabi ni Mig Zubiri ata na, wala na, kakancel ko na yung motion ko. Kasi binawi na niya eh. Ano pa yung motion natin? Pero ang bilis ibawi, ano? Pero style bulok din yun eh. Kaya na nga. Naimarka mo na, nasa media na. Yun. Tapos, hindi mo kayang depensahan. Pero pinag-uusapan tulad ng ginagawa natin ngayon. Correct. Ano yung mga ilang insidente na nangyari ngayon, recently lang, nagkatulad niyan. 18 Marites. Marites na naman. Sino ba isang Marites? Bago nung 18 Marites. Si Orly Gutesa. Sumipot. Tapos yung kailangan ng, sige, pabalikin natin para talagang ano natin, himayin natin. Ayaw na magpakita, nawawala. 18 Marites, ayaw magpakita. Pambihira talaga. Umabot tayo ngayon doon sa susunod na araw naman.
Ayun pa. Walang katapusan. Akala mo, Akala mo tapos na yung isa? Hindi. lula na yung, yung drama tsaka kawalang hiyaan, di ba? Oo. Hindi pa pala tapos. Oo nga. Oo. Yung susunod na araw, Ronald, anong nangyari naman dun? Nagsigawan sa Senado, nag-away, nagbabanggaan na sila. Kung hindi pa naman sila mga ugok, magpo-propose ng rule, no? Na kontra sa kanilang rules. Ano yan? Ano yan? Mga jolog sa kanto? Nag-uusap? Di ba? Parang mga Palitan ganun natin ang rules ngayon dahil gusto ko. Dahil tayo majority, pwedeng gawin natin Palitan kahit anong natin. gusto rules. Dahil, yung isa natin kasama, baka makulong. Yung dalawa natin kasama, nagtatago. Di, baguhin natin yung rules para Majority pa rin. makaboto pa rin sila. Kahit Oo. sila ay mga kriminal na. Mm-mm. Nangyari ang kay Leila de Lima. Humihingi lang siya dahil kinulong siya unjustly, trump up charges, humihingi lang siya habang senador siya, makasama siya sa diskusyon. Hindi sa botohan ha. Oo, hindi pinayagan. Hindi Oo pinayagan. nga. No? Tapos ginawa yan during the pandemic. Sabi nila may president. Pandemic yun eh. Yun ang Oo. iba yung pandemic kasi nakalagay naman sa rule under emergency situations. Anong emergency natin ngayon? Ang emergency ngayon ay mahigit kalahati ng Senado, mga sindikato. Parang gano'n ang dating. Oo Emergency nga. yun. Di ba emergency yun? Oo nga. Yun ang gusto na iparating. Pero alam mo, Ronald, para sa akin, ganito lang kasimple. Ang sinasabi kasi nila is, technology kasi ngayon with the times na pwede naman remote work ngayon at bakit naman hindi natin i-adjust to adjust to the technological change na pwede ng remote attendance, online attendance versus physical attendance. Ano daw yung pinagkaiba? Ito naman mga to. No? Bobo na tayo, binobobo pa tayo. Sobra naman yon, di ba? Malinaw naman yung layunin eh. Nagtatago si Bato. Makukulong si Jinggoy, tsaka si Joel Villanueva. Tapos marami pang susunod. Si Marcoleta din. Di, gawa natin ang paraan para manatili ang ating liderato sa Senado. No? So in other words, you're saying self-serving kasi yung ginagawa ng mga rules nila. Maganda pa nga Diba? yung salitang self-serving. Ito yun. talagang criminal dito eh. Yung kanilang ginagawa. Pero mo, ang rules sa Senado, kung merong ganyang proposal, pag-uusapan sa Rules Committee. Tapos, pag na-exhaust na, pupunta sa plenary. Pag-uusapan doon, pagdedebatehan, tapos pagbobotohan. Ito, pag gusto pagbotohan na. Oo nga, ayaw mo lang ipagdebate. Pagbotohan na, tapos ayaw nila ng mga nagtataas ng kamay. Divide the house agad, sabi. In the first place, mali na nga eh. Dahil sa Rules Committee muna yan eh. Pero kahit sabihin natin na pwede naman kasing idala to sa session kasi nakalagay na pwede naman. Sabihin na natin na pwede 'yon. Pero ang pinaka nakakainis siguro sa mga minority ay pinag-uusapan pa, gusto agad ni Alan Peter boto na. Di ba? Ayaw pagdebate nga eh. Iboto na natin. Divide the house now. Hindi mo na kailangan i-divide yung house. Divided na nga din sa mga ginagawa Correct. na itong mga walang kwentang mga majority na to. Tapos yung isa pa ron na dadagdag ko na, sige, ako, susubukan ko lang i-depensahan to para sa akin kasi, nagme-make sense naman na pwede naman, online classes. Meron naman ganun. Online meetings. Pero, eto lang sabihin ko, pagdating kasi sa mga diskusyon, mas maganda pa rin at mas epektibo ang in-person na discussion. Dahil pag online, paminsan-minsan, aminin natin, pag nakaupo ka lang, hindi ka nandoon, may ginagawa kang iba, distracted ka, hindi mo naririnig, hindi ka nakapagpa-participate na maayos, tapos boboto ka, na hindi mo talaga naintindihan o narinig yung mga pinag-uusapan. Pag andoon ka mismo sa session hall, mismo doon, kailangan attentive ka. Kailangan alam mo nangyayari. Kailangan makipagdiskurso ka doon at bumoto ng tama. At yun ang importante. Sobrang laking bagay itong pinag-uusapan nating mga batas na hindi pwedeng idaan lang to sa remote work sa ngayon. Yes. Until siguro gawa ng paraan o mapag-aralan to ng maayos. Pero bakit minamadali? Di ba yun ang punto ko? Pwede yun. Pwede naman yun. Huwag lang minamadali. Tsaka sa rules nila, mga major decisions, dapat physically present. No? Halimbawa, boboto ng Senate President. Dapat physically present ka. Pag-uusapan halimbawa, anti-dynasty bill. Dapat present ka. Pag-uusapan ng national budget. Dapat present ka. ka. Halimbawa, ikaw, magaling ka dyan.
paano kung hinak mo? Tapos naglagay ka ng AI, ganun? ng ibang Ronald Llamas. Oo. No? Na AI. Tapos, nga, sa bagay, sa ngayon, hindi natin ma-check tapos yun. bumoto. Tapos later nalaman, AI pala, hindi ka. Maraming maraming pitfalls yung yan. ganun, paano, magsisimula ka pa lang experiment pa lang di ba? Tapos gusto mo kagad. Madaliin ngayon lang. din? Totoo. Oo. Dapat dyan, magpapatawag ka pa ng expert. Ano ba ang mga kinakailangan kwan dyan? Mga firewall. Yep. Ano bang kinakailangan technology? No, para hindi yan ma-hack. Tapos paano kung na-hack ang isang, let's say, an executive session, mga ganon. Oo. Paano? Maraming issue. At saka hindi lang yun, Ronald. Siguro, Tapos expose mo sa invader, katulad ng China. Lahat ng internal discussions. maraming security problems yan. Totoo. Pero sa akin siguro, Ronald, dagdag ko din. Ito pa isa pang angulo na nakikita ko dito na sa ginagawa nila. Kasi, alam mo, sa paggagawa ng mga rules o mga batas, there's something that we call the spirit of the law. Kung ano yung rason kung bakit mo ginagawa, ano yung objective mo, bakit mo ito ginagawa. At para sa akin, yung motibo nila kasi dito ay hindi naman talaga para sa kabutihan ng ating Senado at sa kabutihan nagulat ka. Tignan mo. Pero 'di ba? 'Yun ang punto ko. Na nakikita mo may again, word na ginagamit ko, self-serving yung ginagawa nilang pag-aamyendo ng kanilang sariling mga rules. Yun Bottom line, at least, aminin nyo kayong 13 Judas, na ginagawa lang yun para sa sarili nyo, para ma-maintain nyo yung kapangyarihan at hawak nyo sa Senado, para sa sarili nyong interes at interes ng mga kaalyado nyo. Aminin na nyo, yan ang rason Lalo na halos lahat if not all, may kaso. Yes. O may mga parating na kaso. Diba? Alam mo, Pero 5 na may plunder, malversation cases na non-bailable. Diba? Tapos, 2-3 may possible na obstruction case. No? Dahil tinulungan yung isang fugitive, yung isang kriminal. Tapos, meron kang 3 na may kaso yung mga negosyo. Market manipulation, insider trading. Seryoso yun, seryoso yun. Seryosong kaso yun, Tapos, ito yung matindi. May 2 kang senador na nakasalang sa ICC for crimes against humanity. The first Asians. Yeah. Diba? Kaya very proud tayo No? Meron tayong first. Meron tayong first. Tapos, gusto nila magkaroon ng pagbabago sa kanilang rules para sila kahit nagtatago o kahit nakakulong o sa kaya ICC, kahit nasa Hague, kahit karton sila, pwede pa silang bumoto sa mga desisyon na makakaapekto sa kinabukasan ng ating bansa. Imagine mo yung power na yun. Yeah, talagang grabe, no? kapituko sa kapangyarihan. Yun. I love that. Kapituko sa kapangyarihan. Totoo yun. So yung, alam mo yung, kaya Ronald, ako lang, tingin mo, tama ba yung minority na nag-walk out? Tama lang. Oo. At hindi sila pinapasalita. Hindi nga. Ayaw nga ipagdebate. Kaya nga sabi ni Rafi Tulfo, linaw-linaw naman ang gusto nila Nga. Linaw-linaw Pero alam mo, siguro nakakatawa lang kasi saka nakakalungkot itong si Alan Peter Cayetano na pinapalabas na bakit iniisip nyo ganun ang motibo namin? Bakit naman, hindi pa pwedeng talagang gusto lang nating i-improve ang mga rules natin, i-improve? Plastic na plastic. Alam mo yan, sabi ko sa'yo, I have to give it to Alan Peter. Magaling siya sa mga salita Word salad. Magaling siya doon. Yung pag-iikot ng mga salita, mukhang parang ang sarap pakinggan. Parang kapani-paniwala. Pero yung katotohanan... Yun nga. Buti na nga. Kaya ba ng kanyan? Kaya ba ng Pokemon yan? Ayun pa. Dahil walang naniniwala, dinaan niya sa Pokemon, di ba? Ang problema, hindi ko maintindihan Pero, yun, Ronald sa akin na ganito. Tapos ang nakakalungkot pa sa mga nangyayari dito ay yung, tingnan mo yung si Marcoleta. Tingnan mo, may nakikipagdebate sa kanya, si Risa Ontiveros, anong ginawa niya? Hindi ka kasi abogado. Ayan na naman tayo sa mga ad hominem. Buti kinall out siya ni Erwin Tulfo na sabi, excuse me, ad hominem yan. Kumbaga kabastusan yan sa pagdating sa Senado na ganyan kayo magdebate, gumagamit kayo ng mga logical fallacies. Pwede ba magdebate tayo ng patas? Siya nga, abogado, hindi niya alam yung batas Ayun na nga Siya nga, abogado Nahuli sa sariling salita. Kaya may kaso siya ng plunder Di ba? Abogado yan. Ikaw ba? Kung may kaso ka, kukunin mo yan? Hindi. Kasi baka makukulong pa ako. Kasi mismo yung abogado, nakukulong. Hindi ka makukulong yan. Edi kinanto siya ni Tito Soto. No?
hindi mo alam yung rules ng Senado eh. Oo nga. Ginanon siya, di ba? Oo. Oo. Akala ko ba expert kayo sa rules? Ba't di nyo alam yung rules? Oo. Na-lecturean tuloy si presiding president na Loren Loren Legarda. Legarda. Na parang bata na nile-lecturean ng Oo nga. matanda. Tapos lagi pa naman nilang inaalaska si Soto. Komedyante lang yan. Pero magaling si Soto, Diba? in fairness Komedyante lang yan. Kaya nga ang ginawa ni Soto, di sige, ako na yung comedian. Di ba? Parang ako, political heckler. Dahil yung isang idol mo, ang sabi, wala namang PhD yan. Wala namang masteral yan. Wala namang Gucci yan. Walang Rolex. Di ba? Ang pangit-pangit pa niyan. Di, tinanggap ko na. No? Pangit na political heckler. Oo. Pero na-insulto ko, Ronald. Sinabi mo kasi na idol ko yun eh. Doon lang ako after narinig ko wala, sumarap na tenga ko eh. Sabi ko, idol ko, anong pinagsasabi na to ha? Akala ko, bilib na bilib ka sa katauhan nun, di ba? Sa pagkatao niya? Oh my God. Oo, grabe, di ba? Pero Ronald, yun ang isang nakikita kong problema talaga ng mga 13 Judas. Okay? Magaling sila mag-akusa, magsabi ng mga kung ano-ano, pero lahat ng mga sinasabi nila, kung tutuusin, sila yon. Magaling sila mag-gaslight. So, yun. Grabe. Kaya si Marcoleta, sinabi pa niya, nung nag-away sila off yung nagsalita, nung lumapit si Risa sa kanya, sabi ni Marcoleta sa kanya, sinasabi ni Risa, ang punto ko, ganun, ayaw pa salitain, daldal si Marcoleta. Tapos sinabi ni Risa, pakinggan mo naman ako. Sagot ni Marcoleta, yan ang problema eh. Sabihin mo, pakinggan kita ako, hindi mo pinapakinggan. Gusto ko sabihin, bobo ka ba? Ha? Panoorin mo, ikaw yung salita ng salita, hindi ka nga nakikinig. Sinasabi mo, hindi ka pinapakinggan. Bihira talaga to si Marcoleta. Kaya kahit ako, kung ako senador ako, napag-walkout ako. Tapos sabihin ko, Hindi, pero kung ako senador, kakanto ko yun. Pero hindi mo na kailangan kanto yung kinakanto niya, sarili niya eh. Nakikita mo naman gaano kapalpak nga eh. Sa kanya, yung mga pinagsasabi mo kasing fake ng buhok mo. Hilahin ko yung wig mo. Sige. Imagine mo mag-unravel yun doon. Oy nako, pag tinanggal mo yun, ano? Sabi niya, wag, totoo yan. Oh, totoo, tignan nga natin. Kasi totoo nang binigay sa yung 75 million ni na Mike Defensor, ha? Ganun ka katotoo. No? Oh. Imagine mo kung senador tayong dalawa nun. Ang gulo nun, no? Oh, ang gulo nun. Paano, hindi naman natin hindi, bago tayo mag-walkout, ikakanto muna natin. Oo, mga asar tayo hanggang mapikon. Hindi kasi sa totoo lang yan ang, pero hindi tayo mambabastos. Hindi. Kasi bawal yun eh. Hindi, Yun ang point eh. Kasi yun ang ayokong nangyari sa ating Senado nung mga nakarangang araw. Unang-una, parang naging, ano ba to? Naging chismosa or vlogger or showbiz chismis reporter itong si Amy Marcos. Tapos ito naman si Marcoleta, gumagawa ng may mga ugali na hindi karapat dapat sa isang senador. Tulad din ng nagawa ni Alan Peter Cayetano. Yung nagwawala siya, nanghahamon ng suntukan sa gitna ng Senado. Tapang. Di ba? Tapang ano? Tapang. Kala mo may bayag, gano'n? Oo, tapang. O yung pa pala, babanggitin ko. TNL na TNL. Ngayon, ano TNL? Sabihin mo na. Tunay na lalaki. Yun, no? Tingnan mo. Tapang, di ba? Pero, alam mo, banggitin ko pala, yung pala sinabi isa pa pinakita ni Amy Marcos sa kanyang video. Nakalagay doon, ang Blue Ribbon Committee ay walang bayag. Oo. Di ba? Yung dati daw. Mm. Okay. Oo. Ewan ko lang yung anong pinapalabas. Nagre-refer ba siya sa Senate President? Oo. Na? O baka sa Nagre-refer ba siya dun sa... chair ng Blue Ribbon Committee? Oo, Vice Chair? Oo. No? Pero yun, Ronald, tingnan mo yung bagong chair at vice chair ng Blue Ribbon Committee. Yun ang pinakamalaking insulto sa atin. Dalawang may kaso na plunder? Oo. Banggitin mo sino? Marcoleta at saka Jinggoy. Oh, Yung ang makakulong vice na. chair. Tapos pabobotohin mo kung naaprubahan tong rules na to. Tapos tingnan mo yung mga miyembro ng Blue Ribbon. Panay may kaso. Oo. Yan ang mag-iimbestiga sa mga anomalya at mga corruption at mga kung ano pang mga katarantado na nangyari sa buong gobyerno ay mga tao na makakasuhan na may kaso. Pambira talagang pambubudol. Ikaw kasi, Chris, akala mo may limits ang kawalanghyan eh. Wala na. Wala na ako cynical na ako, Ronald. Nawala na ako talaga ako ng nakikita ko kasi na ako nahihiya para sa kanila. Sila hindi nahihiya para sa sarili nila. Wala. Imaginein mo na, isang veteranong senador, kilala sa pagiging TNL, no? Na, tsaka, hindi tumatanggap ng pork barrel. Diba? Walang kaso ng corruption. Wala. Tapos, napakatapang. Mm. Mismo siya na-depress. Sabi niya sa akin, last week, sabi niya, gusto ko na nga mag-resign eh.
dahil sobrang na akong dismayado sa nangyayari sa institusyon. Diba? Winawarak yung institusyon. Diba? Hindi ko na alam kung anong gagawin dito. Imagine mo si Ping Lacson, umabot sa ganyang klase na pag-amin. Alam mo, kami mga TNL, hindi kami umaamin eh. Kahit kahit ang hihina na kami. Diba? Kita mo na lang kami nakalugmok. Oo. Pero mo umamin, ganun katindi yung krisis ng institusyon. Ang tagal na niyang senador. Totoo. No? Tagal na niyang senador, pero na-disillusion pa ng ganyang katindi. Kaya makikita mo, up to what pits, no? Anong lusak inabot nitong ating Senado. Talagang nagtatampisaw sa burak, no? Nagtatampisaw sa kawalangian. 'Di ba? Talagang parang isang sindikato itong mayorya. Birds of the same feather kasi flock together. Pero dito, birds of the same feather are the same birds. Iba-iba lang yung tsura pero pare-pareho. Kumbaga, what they say, same shit, different smell. Ganun lang yun. Pero Ronald, kung ganun nag-walk out na yung ating minority. And by the way, babanggitin ko lang na gusto ko magpasalamat sa minority natin. Dahil sa ginawa nilang pag-walk out. Dahil importante na ginawa nila yun kundit nagkaroon ng boto. Yes. At importante na mag-make sila ng statement kasi hindi pwedeng i-railroad yan. Tapos sinasabi ni Alan Peter, hindi daw ni-railroad. Kaya natuwa ako kay Mig Zubiri. Na kadalasan nga, nababangga ako yung mga, hindi ako agree sa mga pananaw at sa mga sinasabi ni Mig Zubiri. Ako? Hindi kami nag-uusap nun. No. Pero na-appreciate ko na sinabi niya, guys, halika na, alis na tayo. Actually, lahat sa minority nag-level up eh. Oo nga, nag-level up sila. Yung magkapatid na Tulpo. Di ba? Pati si Lito Lapid eh. Lito Lapid. Kaya mo biglang yun? nagulat ako, biglang, uy, kala ko. Committee on silence. Dito si Lito Lapid. Nag-level up lahat. Lahat. Si JV, nag-level up. Nag-level up. Tapos habang nagsalita si Rafi Tulpo, nandun sa likod niya si Robin Hood Padilla, nakasmirk. Dahil very condescending yung smirk niya dahil tingin niya, mas magaling ako rito. Ano pa pinagsasabi nito rito? Diba? Hindi mo makukumpara si Rafi Tulfo kay Robin Padilla. Alam mo bakit? Si Robin Padilla ay bida sa pelikula. Peke yun eh. Rafi Tulfo, andyan mismo. Sa mga palabas niya, sa pagtutulong niya sa mga kababayan natin, yan, harap-harapan. Minumura mga general. Yun. Minumura mga walang script yun. Cabinet secretary. Talagang diretsuhan. Harap-harapan. Isang karaniwang tao lang ang lalapit sa kanya, tapos mumurahin niya, di ba? Si Robin, wala. Hanggang pelikula lang yung pagmumura. Yung pag-aaway, paglalaban. Kaya lang niyang duruin si Kiko. Si Kiko lang, di ba? Dahil sinigawan daw siya. Imagine mo, sinigawan lang, ang sensitive mo naman. Sinabi lang naman sa'yo, I have the floor. The floor, that's it. Tapos, wala kang alam sa parliamentary procedures, tapos galit ka. Tapos pinalabas siya na nagagalit daw. Hindi. Sinabi lang niya, I have the floor. Ang lakas mo magsalita. Siyempre, kailangan ko taasan yung boses ko para lang marinig mo na sandali lang. I have the floor. Gusto daw niya sampahan ng ethics? Sa ethics. Sampahan niya. Sige. Anong mangyayari? Siya? Wala namang mangyayari doon eh. Pero tingin mo, hindi naman si Xiaomi pinagtatalunan nila. Yun. Baka may hugot. Baka may hugot. Yun diba? Pala, wala to. Ito Netflix yung pinapanood natin eh. May mga ganun dyan. May mga ganyan-ganyan yan, di ba? May backstory yan, na hindi natin alam. Bakit nag-aaway yung mga yan? May mga pinanggagalingan yan, no? Yun pala. Hindi lang taas ng boses na yung pinanggagalingan yan, di ba? So, kompleto, di ba? Yung miniseries. Kompleto na nga At saka, alam mo ito na. So, alam mo si Ronald, kaya sinasabi ko, sigurado ako na moving forward, siguro yung mga isang buwan natin na mga episodes natin, it's going to be the parang Netflix series na Senado. We call it, magawa tayo ng title dito. Senate Under Attack. Walang kwentang Senado. Pero series na to, episode 1, 2, 3, hanggang July. Senate as Pokemon. Pero sa isang buwan, wala ka rito eh. Wala nga eh. So, manunood ako nito galing sa ibang bansa at papanoorin natin itong sabay. Kasi, Ronald, sa akin, ang kinatatakutan ko ngayon ay yung ating minority, 11, di ba? Yung majority natin ngayon, 12. Pero, sabi nga ni Ombudsman Remulla, na meron daw masasampahan na
Jinggoy Estrada magpapadala na ng warrant magfa-file na ng charges. Ibig sabihin nun, may warrant yun, di ba, pag mag-file. Oh. Kung nangyari sa kanya yung nangyari kay Bong Revilla, same day na nag-file, same day kinulong. Paano yun kung medyo nababadrip ako kay Boying Remulla kasi ayun na naman siya sa mga announcements Hindi ba tama ba yun na ina-announce siya na maglalabas kami ng kaso on Thursday? Kung ako si Jinggoy, Wednesday pa lang, umalis na ako ng bansa. Alam mo yun, parang bakit kailangan i-announce? Kailangan ba? Pwede bang hindi na lang on Thursday, bulagan na lang sa atin lahat? Oo, nape-pressure din siya dahil nagbigay siya dati ng time limit, Pasko. Wala na kulong. Oo. Tapos, Marso. Kaya, Ngayon, Mayo. oo. Patapos na Mayo. Kaya kayo sabi niya, Thursday. Kaya sasabihin niya, oy, may nahabol ako May nakaabot na May isa. mga susunod pa. Pero yung susunod, ayun, si Joel Villanueva Yun naman. na yun. 2 weeks. 2 weeks from now. Ngayon, sa akin, mawawala si Joel, mawawala si Jinggoy. Sinabi din niya na masasampat. Tuloy na ba yun o consideration pa rin? Yung kay Marcoleta? Parang tuloy na Tuloy na yun. Kasi, Ang sabi nga ni John Bill, siya mismo nagsabi. yun na nga inamin niya mismo. Yun ang katangahan ng isang Diba? abogado. Nasasabihin, hindi, binigay sa akin. Tsaka- Habang kongresista ako, wala sa kampanya. Tsaka yung makikipag-debate sa'yo, sasabihan mo, hindi ka kasi abogado Oo nga So, diwag na lang. Kung ganun lang, ayoko maging abogado kung ganyan din. So, ngayon, si Marcoleta, si Jinggoy, si Joel Villanueva, tatlo na yan. Si Cheese, si Bongo, at saka si Bongo si Bongo, ICC ba yun? May plunder case yun. At saka may plunder din. Yung, Parmali. Si Cheese, dito din yun. Plunder. At saka si din, Robin Hood naman, parang Obstruction. obstruction of justice. So, ilan yun? 6 Pwede yun kasama si Alan Peter doon. Hindi pa. Pwede siya makasama doon sa obstruction. Pwede din. Oo nga. Pag mapatunayan na pinlano nila yung pag-obstruct para lang makatakas si Yes. Pero natatawa ko kay Alan Peter. Sinabi niya na pinaninindigan niya na hindi pwedeng maaresto ang mga kahit na sinong senador at walang karapatan na dalhin daw sa ICC. Kahit na mismo ang Supreme Court ay nagsabi na hindi namin igagrant yung TRO, kailangan masundan yung batas, yung article, ano ba yun? Yung article na yung nagsabi na kailangan i-surrender. Oo. Pero pinipilit pa rin niya na hindi pwedeng idala sa ICC. Ano siya? Mas mataas kayo sa Supreme Court? Ano ka ba naman? Kung ikaw ay ambassador ng Diyos. Sa bagay. Ikaw Pwede ka bang magkamali? sunod ka na kay Jesus. Diba? Diba? Parang ka lang kibuloy. Ang taas ang tingin mo naman Diba? sa sarili mo, Parang Alan kibuloy. Peter, kung ganyan. Diba? Ang naman, ang arrogante naman nung dating na yun. Kaya pala ganun siya magsalita, ang arogante. Ambassador ka eh. Sa bagay, kung ikaw ba ambassador ni Jesus, Tapos ang sabi niya, kahit walang nagtitiwala sa akin, at least ang Diyos, pinakakatiwalaan ako. ang bihira, no? Parang may siya, monopoly sa Diyos, ganun ba yun? Oo. Kailangan dumaan sa Tindi. kanya, ganun ba yun? Tindi, kung sasabihin mo yun, anong level ka ng pagiging psychotic? Diba? Kaya anong ginawa ng simbahan 2 Sundays ago? Di kinanto siya, no? Ano sinabi? Nagalit yung kanyang pag-quote ng scriptures. No? Ah. Nagalit to sa kanyang pagdepensa dito sa katiwalian. Diba? Tapos nga. dinidikit sa pananampalataya. Yun ang Nagalit ang mga obispo. Binanatan siya. No? Binanatan siya. Saka hindi lang yun. Pero kung makapal ang mukha mo, di mo maapektuhan ka na? Wala. Wala, manhid si Alan Peter. Oo. Manhid siya talaga. Oo. Sinasabi ko sa'yo. Wala siyang siya. Tayo rin naman, makapal din ang mukha natin. Pero Ibang level yun. ibang level yun. Ako kasi kung may nagkamali ako, aminin ko, magsasorry ako. Oo. Sabi ko, pasensya na kayo. Ganun. Oo. Pero siya walang ganun. Wala. Oo, double down pa yan. Oo. Sobrang lala nga, alam mo yung nangyayari ngayon sa Senado na lahat ng mga iba't ibang mga organisasyon ay nagsasalita na laban sa Senado. Mismo yung kanyang mga kabat sa Ateneo, Oh. naglabas ng statement. No? Oh, saan pa? Ito yung posisyon ng Supreme Court dito sa ICC. No? Kunyan, Pangilinan versus Cayetano, ang pinanggalingan yan. Kapangalan pa niya. Ba't hindi mo alam? Oo. Yung mga kapartido niya sa UP, Yun naglabas ng statement laban sa kanya. Ang dami naglalabas. Pero pinaninindigan pa niya. Si Loren, tinanggal yung picture Sa sa eskwelahan niya. Oo. Diba? Makati Ako, Business Club. hindi mangyayari sa akin yan.
Hindi mangyayari sa akin yun. Sige ba, Ronald? Dahil hindi ako graduate. Ayun eh. Yan ang lusot mo, no? Wala akong picture. Subukan mo tanggalin. Sige. Ano tatanggalin mo? Wala, di ba? Pero yun, ito mo, Makati Business Club, nagsalita na rin laban sa Senado. Oo. Pati, alam mo, nung isang araw, galing ako sa doktor ko, meron siyang may sticker siya ngayon na nakalagay doon, Doctors Against Corruption. May ganun na rin sila ngayon. Imagine mo, mga iba't ibang mga profesyon, iba't ibang organisasyon, lahat nagsasalita na sa kalokohan na nangyayari sa buong gobyerno. At ang Senado, ang nagli-lead ngayon dito sa, kumbaga sila yung poster boy ngayon, ng kapalpakan ng ating gobyerno. First time ko naranasan yan, 80s nung anti-dictatorship na labanan. Yan. Doctors Against Corruption, no? Doctors Against Dictatorship, no? Ngayon, nabubuhay uli. Nabubuhay uli, di ba? Oo, at dumadami na. Oo, At saka, nabalitaan ko nga, may nagpaplano. Jericho March. wow, Jericho March? Alam mo ba yon? Noong panahon ni ERAP, no? Nag-Jericho March sila sa Senado. 7 ikot. Nung panahon ni ERAP, may nangyaring 7 gano'n? ikot. Bumagsak ang gobyerno ni ERAP. Di ba yung Walls of Jericho? Oo. Sa Old Testament? Di ba? Oo. Pinalibutan nila, may mga trampeta. Oo. 7 ikot. Gumuho yung pader. Wow. Oo. Sama ka? Kung matuloy yan, Jericho March. Oo ba? Palibot. Oo ba? Ikot-ikot kang ganyan. Tapos may trampeta ka dapat. Oo ba? Mura lang. Oo, mura ng trompeta. 10 piso lang sa Divisoria. Oo. At saka sa akin, Ronald, anong solusyon natin dito na nakikita mo para sa Senado ngayon? Anong pwedeng mangyari? Kasi sa totoo lang nawawalan na ako ng pag-asa sa ating Senado, sa ating mga senador. Particularly the 13 Judas. Sa akin lang kasi hiningi ko lang sa kanila, sana naman kasi talagang maging impartial kayo. Ang inaakusa nila ngayon sa minority, sila daw yung impartial. Sila daw yung partial. Sila daw yung may bias. Sa akin kasi ganito yan at sabihin ko, ako may bias. Aminin ko, lahat naman tayo meron. Pero sa akin, sinasabi ko palagi, sa pagdating ng impeachment trial ni Sara Duterte, pagpakitaan mo ko ng ebidensya, babase ko yung decision ko sa ebidensya. Yes. Hindi ko nakikita yung kasi sa mga to, kasi mismo si Robin Hood Padilla, kahit anong sabihin mo, I-reject. sinasabi niya mismo, tuta ako ni Duterte. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang mga Duterte. Sinabi niya yun, I mean not in those words, pero yun ang pinapalabas Kahit niya. sunugin niyo ako, ang boto ko pa rin. Ay, digong. Mas malala pa ngayon Diba? kaysa sinabi ko. Yung sinabi niya, mas malala pa kaysa sinabi ko Pagpapakamatay siya para kay Duterte. Diba? Ang tapang mo. Yun na nga Kaya yun ang ibig ko sabihin na, how do you say na nakikinig ka sa evidence? Kung dati nga, kahit naman ngayon, ang daming mga lumalabas na katotohanan, mga ebidensya, pruweba, binabaliwala nyo lahat Grabe. How do we expect you na maniniwala ka Grabe. sa mga nakikita mo sa impeachment? Tindi, di ba? Sobra. Inuulit ko nga yung pinag-usapan natin kanina. Akala mo, sobra ng baba ng Senado. Di ba? Naguhukay ka pa Hindi pa naaabot yung dulo. Baka sa kakahukay mo, mahukay mo, impyerno na pala. Impyerno. Diba? Oo. Sino makikita natin kaya doon sa impyerno pagbukas noon? Oo. yung 13 Judas doon. Hindi. Ano kayo? Hindi, baka pati si Satanas kabahan Baka yung maging head ng kaharian niya manggaling dito. Ma-outvote siya. Yari siya, magagaling magsalita ito. Baka wala siyang laban dyan, Baka papalitan nga siya. Yung hari ng kasinungalingan, matatalo pa dyan Si Satanas, hari ng kasinungalingan. Baka wala siyang laban dyan, no? Parang sabihin niya, nahiya naman ako na tinawag niyo akong Satanas. Kumpara sa inyo. Wala na, retire na ako. Retire na. Sa inyo na. Di ba? Kaya niyo to. So, Ronald, alam ko natatawa tayo. Pero yung tawa natin, alam mo yung tawang wala, parang natatawa ka na, nalulungkot ka na, kaya ka natatawa na, naiiyak ka na Nasaan na umabot yung ating bansa? Yeah. Ba't ganyan na yung ating mga institusyon? Pero, diba? Ronald, sige sa akin as much as nalungkot ako sa ating Senado, again, ulitin ko lang, nagpapasalamat pa rin ako sa 11, solid 11, yung Minoria. Kasi kahit paano lumalaban sila, mahirap ang laban, pero lumalaban sila. Kahit yung dalawa ron, binibili. Si JB at saka si Supremo.
Ano binibili ba? What do you mean? Oo, ino-offeran. Ino-offeran. Majority floor leader. Ay, oo nga, no, Ino-offeran ng tama. napakaraming Pero committees. no thanks. No, Oo. si Lito Lapid. Lito Lapid. Sinismiss nila na lumipat na raw. Ah. Kaya nagsalita si Lito Lapid. Yung mga lumalabas na ako daw ay lumipat, hindi totoo yun. Oo. No. Tama. Dito ako sa minority. Oo. Buti pa nga yun, may integridad eh. Oo nga, yun na Diba? nga eh. Alam mo, wala nga akong masabing mabuti kay Lito Lapid eh. Kasi wala akong masabi. Oo, Dahil diba? hindi ko nga siya nakikita. Yung pala, di hamak, mas marami pa siyang bills na final. Oo. Kesa sa number 1 absentee. Oo, tingnan mo. Senator, na ngayon ay Senate President na. Oo. Di ba? Oo nga. Yung ko pa lang, attendance pa lang eh. Siya na yung Talo na eh. pinakamaraming Oo absent nga eh. eh. Panalo na si Lito Lapid yung pa lang eh sa sa Oo. mga bills. Oo. Pero yun ang at least nagpapasalamat ako sa mga senador na tulad ni Lito Lapid. Gusto ko mag-special mention eh. Kasi alam ko na binatikos ko na yung mga yan eh. Kaya gusto ko din sabihin na kung ako nagbabatikos, kung may nagawa kang tama, I will give you credit at sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga nagawa mong tama. So unang-una Lito Lapid, salamat sa nagsalita ka at kinlaro mo yung chismis. At pinakita mo kung saan ka talaga tumitindig. Kasi importante na magdedeklara ka ng ganyan. Hindi yung parang, ay hindi, sabi nila hindi naman totoo, mananahimik ako. Hindi. The fact na nag-state ka na hindi, dito ako sa minority at sa big statement. Powerful yan. Sunod, si Mig Zubiri sa pagsasabi niya na, hindi, alam mo, halika na, umalis na tayo. Na-appreciate ko yun dahil kailangan ng lakas loob para gawin yun. That's a statement right there. Kaya kay Mig Zubiri, alam ko na nabati ko kita ng beses, pero dito, na-appreciate ko yung ginawa mong yun. Para kay Ping Lacson, mataas na mating ko kay Ping Lacson. Kay Tito Soto, mataas din ko sa kanila. At of course, si Riza Ontiveros. Sino pa ba? Ang dami nila eh, na lumalaban pa rin kahit papaano, kahit mahirap ang labanan. Pero anong tingin mo doon sa kabila? Sige. Gusto ko ilamsam na to lahat. Isama-sama na lang sila kasi Ronald isang kabal yan eh. Oo, magkakapareho Isang naman kabal, sila eh. di ba? Sorry Sindikato ng mga magnanakaw, sindikato ng mass Corrupt. murderers, Oo. no? Sindikato ng mga manipulators Oo. ng negosyo, 'di ba? Yep. Oo, parang lahat sila sindikato eh. Sindikato. Oo. Yun na nga yung sinasabi na sindikato. Tatak Duterte. Yun ang tawag ko dyan. Sorry I mean, talagang tatatakan ko sila Tatak Duterte. Oo. Kasi alam mo, sorry, ito palang bagay. Alam mo to si Amy Marcos, sinabi niya, dapat daw maging makatao tayo. Pambihira talaga yung ganyan statement. Galing Diba? sa kanya. Tignan mo yung mga nakapaligid sa kanya, sabi mo, makatao. Kayo nga maka Duterte, hindi kayo makatao, hindi man lang kayo makabayan. Oo, lalo na itong Senate President. Anong sabi niya? Oh. Anong sabi niya? Itong Tokhang Ay, para sa human rights. no? Human rights Oo, daw. di ba? Ang sabi niya ay itong nangyaring ito ay para sa kapayapaan. Oo. Di ba? Saka nakakita ng ganon. Oo. Kaya ba niyang tignan sa mata yung libo-libo mga pamilya Na pinatay. nitong libo-libong pinatay? Oo. Nabasa mo ba yung ginawa na concurring opinion ni Supreme Court Justice Kagiwa? Hindi ko ba nabasa yun? Grabe. Talagang sinabi niya. Ito yung essence ng ICC. Kaya tayo naging miyembro niyan. No? 1 taon pa lang ni Digong, nag-report na kayo sa Supreme Court sa amin na ang napatay nyo ay mahigit 20,000. Official report nyo yan sa Senado. Diba? Grabe. Tapos sasabihin mo, ito ay para sa human rights. Oo. Diba? Para daw human lives. Oo. It saves lives. Pro-life daw yan. Oo, pro-life. Diba? Pambihira, no? Yan ang tawag kong pambubudol na walang, Diba? walang kakonsensya. Oo. Nako. Bahala na kayo dyan. No? Ay, Kalokohan na yan eh. No, naglolokohan na lang tayo dito eh. Ikaw na bahala dyan. Makinig ka dyan sa Senado mo. No? Ronald, sandali. Oo, uwi na ako. No, marami pa ako importanteng gagawin. No? Alis na ako. Hey, mga viewers. Ronald. Anyway, ano nangyari? Anyway, sa mga viewers natin, salamat sa pagpapanood nyo. At ngayon ko lang nakita na napuno na to si Ronald Llamas. Sana hindi sa akin. Wala ko sa akin ba yun. Pero kung may komento kayo, sulat lang sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganyang popcorn at pag-walk out, mag-subscribe kayo sa channel na to. At ito ang Heckle. Wala nang Heckle. Ito na lang ang Jive. Ito si Kristan. Magkita lang tayo muli sa susunod na episode. Tignan natin kung dito pa si Ronald.